Subong, kinahanglan gid sa pagpasunod sa pagtuon sa Biblia, sa Bible, kinahanglan nga hindi naton gid malipatan nga tun-an taman ang ginatawag kahimtangan sang mga patay. Inyo state of the dead. No? Nga siling niya ang kahimtangan sang mga minatay. Ang pamangkot nga ang aton ni studihan ang mga patay kay patay naman ni sila. No? Pero kinahanglan gid buot ni Jesus Christ nga ipaabot sa inyo nga studihan tang mga patay. Kay kadamo sa mga utod kag mga abyan nga wala gid nahantupan sa pagtuon sang mga patay nga may mga pagpati nga hindi amo wala nagaayon sa Biblia. Okay? Kag ang labaw pagid sa tanan ang aton tun-an antes tun-an naton ang mga kahimtangan sang mga patay para nga kumpleto ang aton-an sang first night, second night, sang kagabi kag subong third night, dapat ma-present ko sa gamay lang gid nga time ang about sa pagkaon nga gusto sang Ginoo nga may ara siya gintuga nga pagkaon nga mga manamit pero ginhambal sa Biblia nga hindi siya gusto kaunon. Amo ina kisa nga may mga prejudice nga mga tao nga magsiling nga gintuga man na gani kay kaunon karon bawal. Nagahambal ina ang tao mga utod bangod kay wala niya nabasahan sa Biblia nga naghambal ang Ginoo. Sini nga gabi ante sa tuntun-an ang mga pagpati sa patay parte sa Biblia kung ano ang advice mga abyan kag mga utod tun-an taanay ang pagkaon. Ano gid nga ang kinahanglan ng pagkaon? Sa hindi pamadugay mga utod ang gusto pagid nga ma-relay o gusto nyo pagid mabalaan ang aton topic halin sang first night hasta subong. Gusto ko i-present pagid sa tanan nga mga abyan nga amo inisya ang SDA Resilient Ministry. Makita ninyo inyong mga nahong kay nagipicturean ta kamo ang mga wali, ang mga health lecture makita ninyo dira. Ang wali sang first night hasta kagabi ara na sa YouTube. Inyo i-research na sa YouTube, kadto ka mo sa YouTube, i-research nyo SDA, Resilient Ministry, makita nyo dahil ang profile, ina siya, oh. Ako, ina siya mga utod. Kung anong itsura dira sa inyo nga front, subong, ako bang yapon sa inyo tubangan. I-research ninyo, kag i-subscribe kayo para updated ka mo. Okay, sa sining nga gabi mga utod, kag mga abyan, matuon kita hanungod sa pagkaon, antes na tunan ang pagkaon, aton anay studihan kung paano nahulog si Eva sa pagkaon. Okay? Ano ang ginhalinan nga nangakig si Satanas kag ang tao iya ginulamid nga dapat makalapas man sang sugo sang Dios bisan ang pagkaon dito sa hardin sang Eden gindili sang Dios nga hindi nyo pagkaonon pagrebelde ni Satanas dito sa langit. Ginulamid niya si Eva, nga sila niya, ang ginbawal nga pagkaon, kauna nyo. Okay? Ang kumangkot karon amo ini. Sa nahambal ko na, gintugas ang Dios ina nga pagkaon, nga ginbawal. Babalaan ta ni karon kung ano ang rason sang Dios. Ang siling sang story of redemption, page 17, naghambal ang prophecy nga sang ginhulog si Satanas dito sa langit, ang ginhalinan, ginkalaban niya ang kasuguan sang Dios. Hindi siya magpati sa sugo sang Dios. Sa malipot nga istorya, ginhulog si Satanas dire sa duta, kag pagtuga na sang tao, maginpahamtang dito ang Ginoo sa Arden sang Eden, nga kahoy sang kabuhi, nga sila sang Ginoo. Adanan gintuga ko ining matahong nga prutas. Pero hindi niya ini pagtandugon. Kaysa tion nga kaonon nyo ini, ginlapas nyo akong sugo. Kag sila niya, mapatay ka mo sa totoo. Pag-abot ni Satanas, dire sa duta, nakita agad ni Eva nga ang kahoy sang kabuhi, sila niya tunukon niya pala ang prutas, katahom na tunukon. Ang hamot pa lang sang bunga sang kahoy, naganyat na si Eva. Kag dito sa kahoy mga abyan kag mga utod, nga kung paano nahulog sa pagkaon, sa pagkasala, ang tao dito sa Hardin sang Eden. Si Satan nagsulod sa manog, kag naghambal niya, baka na may sa intigang ni Satanas. Nya ina balang prutas nga sa tubangan mo, pwede mo na paksiyon. Sila ni Eva, oy, ayaw! Naghambal gid ang Dios nga hindi ko magtandog. Lalo na kung kaunod.
Siling ni Satanas, ya hindi. Kung hindi ginaman ka, simuti lang anay bala kay kahumot-humot gid na. Di ba? Amo na nga kisamis ang mga babae subong hilig na magsimot. Amo na na-adapt sa mga babae nga hilig na sila magsimot. Panilagay niyo ba mga lalaki, mag-grocery na yung mga babae, perti kadugay. Mag-grocery si Mrs. mga utod. Ako ganito ko sa salakyan. Wow, matulog-tulog na ko to. Wala yapon ka mo. Nga, dugay na takaan ko, panilagan ko dito, wala ako'y ukay, isang noodles, ukay-ukay, amo na, ala katanaw, tanong pang mga spine din. Pero kung kami lalaki, hakat lang hakat. Mga babae, bisan puspuro ng taon, basig kulang. Tapos, kung hindi pa conforme sa mga experience, simutan pa. Na-adapt ina nga kinaiya sa babae dito pa sa creation. Panya, amo na mga lalaki kung mga babae, mga asawa ta nga inabalang daw ka kuri kung sa karaya pa kuri ta na maggiyo. Hinay maggiyo. Intindihan ninyo kay amuin ang linyada sa mga babae. Okay. Karon, ginsimutan. Natintarman kay samot, siling isang manog. Yati hamot. Siling ni iba, hamot gid man tuod. O, diba? Siling niya kay nasimutan mo na. Napaksi mo na. Siling niya kung hindi mo iba pagkaunon. Siling niya ikaw ng pinakadimalas na tao nga nagakabuhi sa hardin sang Eden kay ara ng ebidensya nga nakaptan mo hamon kag silingon nami kaunon kag ginsampulan ko na sa imo nga ginkaon ko wala ko napatay. Siling niya kapag hindi mo na pagkaunon, siling niya ako nang makadeklarar nga sala gid ang imo desisyon. Malakat na kuya. Siling ni iba daw tuod man no? Ginkaon niya man tuoy man siya napatay. Nagkaon si iba. Pagkatapos niya kaon, silang sa malog, daliman si Tuto Adan. Tuto, tawag yung kay Adan, no? Dan! Pag-abot niya kay Adan, si Adan daw mag-dipinsa pa, ay, hindi ni pwede. Ayaw! Ang ginimo na yun ni iba, nagkudag-kudag. Oy, mga babae, nahanpan ninyo na kung ginupiran nyo inyo bana, inyo nobyo, nga naghatag ka na ipot, ginpaputos mo na ang imong hagay, tapos hindi mo nagustuhan, tapos mahatag pa mo ni damo palibag. Lalo na kung nangasawa, nagluto, kanamit namin nga luto. Pag-abot sa bana, busog ko na. Anong ginabansang dahil sa lalaang babae? Bala ka mo na. Kapa ito! Badaha mo na ginaulamit, tinda bahagi pang kuring, tindakan pang kuring. Diba? Batasan na sa babae. Tapos, dali na, masunggod-sunggod na. Amo na ginimo niya ni iba. Siling ni Adan, ayaw, hindi ko. Siling ni iba, ate, kung hindi ka, siya malakat ko lagay sa ano, nagasunggod ko sa imo. Bawa ang tarso man niya nga Adan. Niya, gapag-wapa sa akon asawa, doon lang kami na sa ridin, hindi mo ko gusto nga maglahain buot niya sa akon. Niya, sige nakaon na lang ko. Abaw, nagpainto mo siya. Mga lalaki ilintuon mo bala eh. Sabi nyo, bisan ano ka sakit sa aton nga ulo, gainit ng aton ulo sa aton asawa, tapos kapi bang mangilay-kilay na, kaon na lang bala. Kung hindi ka karon, wala gid ka karon premyo. Ba ang lagi sa ganito ulo, bisan busog, makaon, pasundan, bisan pait, bisan lain ng ikaon, mahamit pa. Ining tuon ng lalaki, brado. Okay, sige. Kag ginhambal diri nga siya manami gid nga tumukon kag sa iya nga bunga, manamit gid kaunon, gin-mention sang prophecy sang Biblia nga nami gid kaunon ang ginbawal sang Dios. Kag sa malipot nga istorya, nagkaon gid sila nga duha. Pagkatapos nila kaon sa malipot nga istorya, mga abyan, nakita ni Adan kag ni iba sila ni Adan, wala tagli bayo. Sila man ni iba, wala ka man bayo.
Magsig lakat sila sa kilid ka kilid, nangita sang dahon, kag itapon sila tubangan, amo man si iba. Pero ang pamangkot amo ni, sang wala pa sila nakasala, may bayo waay. Ang sabat, may bayo sila, nga ginatawag nga kaangay sang bayo ni Jesus Christ, nga tama kaputi. Galing, pagkasala nila, nawala ang bayo nila, kay nakasala sila. Pero, pagbalik na ni Jesus Christ kung tunad tanggap ni sikan kaming, sa sikan kaming niya silyuhan kamo, niya atong silyo sa isang pagpamisok, na tingala kadayon nga pagpisok mga utod, ang imo bayo kaangay na sang bayo ni Jesus Christ garment. Nga hindi na gid siya maglago, puti-puti nga pagkabayo, ang ngayan ka na mag-istar sa langit, dira pa lang sa sikan kaming siling niya, sa isang pagpamisok, silyuhan kita sang Dios kay ipasuklob niya iya pagkamatarong. Ibalik niyang bayo niya dan kag niba. Nang pana? Okay. Ang pamangkot amo ni, pag letter P, bot sa ingon pamangkot. Siling niya, ano bala ang pagtulunan nga ginhatag sa aton nahanungod sa pagkaon? Ano bala kuno? Ang mga pagtulunan nahanungod sa pagkaon? Mabasa bala sa Biblia? Yes. Ang siling sa Biblia, mga utod, ari Nahawang Korinto, chapter 10, verse 31, naghambal ang Biblia, siling niya, ini ang akon sabat sa inyo. Amo na pamangkot sa babaw, aring sabat sa dalom. Siling niya, bisan ano ang inyo kaonon? Siling niya, bisan magkaon o kung mag-inom, himoa ninyo ang tanan nga katuyuan sa pagdayaw o kung madayaw ang Dios. Yes, buot silingon mga nay, buot silingon gali, bisan inang pagkaon naton nga gintuman ta ang Dios na bawal na, hindi na pagkaonon makalain sa imo panlawas, kag nagsiling ka nga, ay, amo ning gintudlo dito sa Esom 6. Hindi ko na pagkaonon kay bawal gali ni. Siling niya, automatic ni ginadeklarar ka sa langit nga nagadayaw ka sa Dios. Wow. Kung mapatay ka man, hindi ta mapalaan, matakop ang kaluwasan, bisan sa pagkaon, ginadayaw mo ang Diyos. Siling niya, may record ka sa langit nga nagadayaw ka sa Diyos, bisan sa pagkaon. Ano pagid ang next? Niya ginahimaya bala naton ang Diyos sa pagkaon, niya ginadayaw mo wala ang Diyos, o kung nalipay bala ang Diyos. Kung ikaw nagakaon sa bawal, ang sabat, na ikaduwang Korinto chapter 6, verse 17 kag 18, aton basahon, siya, gani, magbuwa na kamo sa pagkabulag sa ila. Hindi kamo magtandog sa mga ginakabig nga mahigko, kag batunon ko kamo. Buhat silingon, kung hindi ka na magtandog, hindi ka na magkaon, kay bawal. Siling niya, batunon ko kamo. Buhat silingon, kabigon ka ni Jesus Christ nga mga anak niya ikaw. At kag siling niya sa 18, kag ako mangin inyo amay. Umang promise ang Ginoo. Kanami batyago no. Kag kamo mangin akon mga anak, gindeklarar na sugod subong kapag hindi ka magkaon sang bawal, kag ginsunod mo ang gina-instruction sa Biblia, ang Ginoo subong palangadaan nagadeklarar na nga siling niya, tawagon ko kamo nga mga anak ko, kag kinalahon ko nga ako na inyong amay. Nami no. Kag siya pagin, ako ang Ginoo nga nagamakadagahom, ang nagasiling sini, buot silingon, sini mga utod, siling niya, ako ang Ginoo nga makadagahom, ang nagasiling sini, siya gidya ang naghambal sini, nabatian nyo gid ini, subong sa tingog ni Jesus Christ, gingamit niya lang akong tingog, pero iya ini pulong nga ipaabot sa inyo. Amen? Okay, ang next, nato nga pagtuon. Siling niya nga pamangkot, may ara bala pagkaon nga nasulat sa Biblia nga hindi matinlo. Ang sabat, araon Leviticus chapter 11 verse 47, nahibaluan ninyo kung diin sa ila ang matinlo pag ang di matinlo, kag ang mahigko. Ang pwede kaunon kag ang hindi pwede kaunon. Sa next, siling niya, ari ang pwedeng ninyo kaunon, may instruction. Instruction na ni Jesus Christ sa imo kag sakon ang pwede kaunon. Ari, makita nyo ha. Nga may baka, may kanding, may karniro, may karbaw. Ay ginhambal sang Deuteronomy,
chapter 14, verse 6, sila niya, pwede ninyo kaunon ang bisan ano nga sapat nga nagapiyak ang iyang kuko. Buot silingon, ining karbaw, ang iya sinikuko nagapiyak. Kag siling niya, kag nagausang liwat sang iya kinaon. Buot silingon, ini nga sapat, siling niya, gapiyak iya kuko, kag bisan wala unod iya bakba, sige lang usap. Ang palatandaan sa Biblia, ang matinlo nga sapat nga pwede nyo kaunon. Okay? Buot sa lingon, wala kami nagabawal. Sa tanan nga kauturan kag sa mga kabiyanan, kay mayroon nagahambal nga mga Adventista, why kakaon karne? Nagatudlo kami ari sa Deuteronomy chapter 14 verse 6 nga naghambal ang Biblia, ang pwede nyo kaunon amo ni nga mga sapat. Pero ayaw lang magpasobra kay base sa ibladon ka. Okay. Ang next. Ari naman ang mga sapat nga hindi matinlo, kasi nga hindi nyo pagkaunon. Ang camel, ang rabbit, ang swine, ang baboy, kabayo, halo, ining maral, ido. Bawang ibang ginalaga ng ido. Ginawa na sa Biblia, hindi ni pwede kaunon kay gapiyak ila kuko, pero why hindi sila nag-ausap? Mausap lang sila kung may pagkaon ila baba. Paano ang buot silingon? Okay. Ari pa gino, amo gining napasibangon sa mga Adventist. Mga Adventist, why nagkakaon baboy? Pero karon ipabasa ko sa inyo nga ang baboy, why ginakaon? Ginto ka ba na sa Ginoo? Galing, ginbawan niya kay ang nagasunod nga hindi dina magkaon, sila niya, ideklarar niya, iya anak. Te, piliyon nyo, taon ka mo, pero ang Ginoo hindi taka-anak. Okay, ang next, Leviticus chapter 11 verse 7, ginhamban sa Biblia, nahanungod gadya sa baboy. Ang damo nga pamangkot sa mga kaabyanan kag mga kauturan, nga ang baboy wala ginakaon sa mga Adventista, kag sa mga, anong reliyon nga ini? Muslim. Ginhamban sa Biblia, Leviticus 11 chapter 7, akong pagkabasahon, siling niya, pero hindi ninyo pagkaunon ang sapat nga nagausang liwat sang ila kinaon, pero wala nagapiyak ila kuko. Ang ila kuko pareho sa kabilyo, badir, kag ang kuniho. Ara gid na sa Biblia, basahan niyo sa inyong Bible. Nya hindi man ninyo pagkaunon ang baboy, ara ging highlight kita kuno. Ginhambal gid siya, hindi man ninyo pagkaunon ang baboy. Hindi niya ako na barang Diyos na gambal. Para sigurado ka mo, may Bible ka mas nyo balay, ano klase version sa Bible, tanawan ninyo sa amo na text, kay ahara, ginada nakabutan. Okay? Kag sila niya pagidayon, kay bisan tuod nga nagapiyak-piyak, ang iyak ko, piyak-piyak ang kuko sa baboy, pero wala gausang, mausang na niya kung nagkakaon. Sila niya, wala ini ginagausang liwat sang iyak kinaon. Kabigon ninyo nga mahigko. Ginhambal sang Diyos, kabigon nyo, mahigko, birogin tugas ang Diyos. Ang next, liya, ang inay nga mga sapat, hindi gid kamo magkaon sang ilang mga karne. O kung bisan, magtandog sang ilang patay na mga lawas. At hag na ni mga abyan. Okay? Kadto naman ta sa mga isda. Para dali atong magtuon. Sa mga isda naman, sila niya, ang pwede natin kaunon, makita sa Deuteronomy, chapter 14, verse 9, naghambal siya, pwede ninyo kaunon ang bisan ano nga sapat nga nagakabuhi sa tubig. Nga may mga sirik, kag himbis. Okay, ipaliwanag ko sa inyo kung anong sirik kag himbis. Buot sa lingon, ini siya, amo ning sirik. Ini siya sa kilig, amo ning himbis. Ang ginhambal sa Biblia, pwede takaunon, amo ni nga sari sa mga isda nga may sirik kag himbis. May mga isda yang wala sirik kag himbis, hindi pwede kaunon. Ari makita naton. Sila niya. Deuteronomy chapter 14 verse 10. Para klaro. Gin-present ang pwede kaunon. So, gin-present naman ang hindi pwede kaunon. Ari. Sila niya, pero hindi gid ninyo pagkaunon ang wala sing sirik kag himbis. Ara naman. Klaro na eh. Klaro. Nga ara ang wala sang sirik kag himbis, nya kabigon ninyo ini nga mahigko. Ara ari wala ni sirik.
wala manimbes, ini amo man yung sili. Lalo ng alimango. Wala gini kay alukabanan So, siling niya, gintugas ang Diyos nga manamit, pero kung imo ni tandugon, siling niya, wala ka nagpalo siya instruction. Okay? Ang next, sa mga pispis naman, sa sari sa pispis, siling niya, ang all clean birds you may eat. Pwede nyo kaulog, tanan nga matinlo. Inisang manok, ang maya, tanan amuni nga klasari sa mga pispis. Wala din na butal ang uwak, murugbon o kundapay. Bawal na, kay gapang buong na sila sa tulan. Ang mga butsilingon, ang mga pispis, nga gapang buong sa tulan, ginbawal sang Diyos kay mga may ko ina sa kaanakan niya. Okay, ang bawal, unclean bird, ining bukaw, uwak, ini, damo ni siya, mga nurse. Nurse di siya sa mga nag-aarado ba? Makita ni Mrs. nga gaagin traktura na sa dalag. Sila niya ba padamo nurse ba? Ini, nurse tawag niya ni. Abot, anong halaga pispis ni? Ha? Tulabong? Tama? Tulabong? Ha? Tulabong? Okay. Ini ang akon sabat sa inyo, bisan ano ang inyo himuon, bisan magkaon o kung mag-inom, himuan ninyo ang tanan nga katuyuan nga madayaw ang Dios. Kasimple lang na instruction. Pag gusto ka kaon, pag gusto ka inom, basta ang imo ging inom ayon sa instruction sa Biblia. Di ba? Okay? Ang next. Nya gani kung gumuon ninyo ang puy-an sang Diyos, silutan niya kamo tungod, nga ang templo sang Diyos balaan, kag ang templo nga ina, wala sang iban, kundi kamo mismo. O, nagwa ng tama nga pagtuon. Buot silingon, nay, nga agin bawal to sang Diyos, kay sinay nga teksto sa ikaduwa, inaunang Korinto chapter 3 verse 17, siling niya, nga agin bawal sang Diyos, kay siling niya, ang aton lawas templo sang Diyos. Anong mo siya sa templo? Magsiling kita ka templo, puloyan sang balaan ng Espiritu sang Diyos. Panya, ba't silingan? Okay. Wala sang iban, kundi kamo mismo. Wala na diyagin address sa mga sapat sa aton ini. Okay. Kadto na kita sa mga patay Tama na to, at least may background na kita sa mga mga pagkaon. Kadto naman ta sa patay. Ay may pagpati naman na dahil nga mga patay sa pagpati sa aton karon nga ang patay kuno nagabangon, nagamulto, nagabalik. Aton tunan kung anong instruction sa Biblia bago ko mag-end. Okay. Ining mga patay damo subong sa patyo. Ano gid bala ang mga patay? Are. Nahadlok ka ba sa patay? Kung ako lang mga abyan nga mga utod, wala ko yung nahadlok sa patay kay patay naman Nagabangon pa bala ang patay? Amo lang mga pamangkot. Ang next paghead, siling niya, ang patay bala nagamulto? Kaya damo pagpati nga ang patay ko no nagabalik kisa masiling nga ay basi si lolo nyo inang nagalupad-lupad diri nga nagsulod. Siling niya ang patay bala nagamulto. Okay, ato nito bagay. Ang next bagay, ato siya ng mga pamangkot base sa mga eksperto ang inisyal ng mga impluwensya tanan ina-impluwensya sang media sa una sa mga drama sa radyo. Oo, mga kuno-kuno, maway na sa basihan. Sa mga drama na sa una. Pag ang next pagkidiri, amo ni pinaka-importante, ang kumo na pagtudlo na nungod sa patay, amo ni kasi agad ang natudlo sa patay. Mahambal ang mga abyan nato nga nagatudlo sa patay, nga sila niya kay ikaw ya, tama sa imo kalaing batasan, diretso ka imperno. Sila niya, ikaw ya, kay daw, okay, imo batasan, nami man o kung maayo, niya sa purgatory ka. Kung ikaw mabuot, dami mabatasan, niya diretso ka sa langit. Amo ning common nga pagtudlo. Pero aton niya karon tun-an ang mga importante nga pagtudlo kung malatuod ni. Okay? Kitaya sini sa Biblia ang pagtuon sini mga abyan subong ya totoo lang wala pang inferno. Karon ining purgatory nga ara ka sa tunga-tunga pangamuyuan ka makadto ka sa langit. Ang aton pagpati siniya kapag napatay ang tao tapos ng judgment sini sa iya. Okay? Kag daloon ka sang Ginoo sa langit sa second coming sa aton gitun-an. Pamangkot.
Ano wala ang kalag sa Biblia? Gipresent ko ina ang mga patay. May mga pagpati nga kalalag ang kalag patay. No? Nagapati ang mga tao nga ang kalag patay. Karon, ang Genesis chapter 2 verse 7 ang sabat sini kon bala ano ang kalag sa Biblia. Aton basahon naghambal ang Genesis. Siling niya, yan ang Ginoong Diyos naghimo sing tao gikan sa yabok sang duta. Siling niya, kag naguyop sa iyas ilong sang ginhawa sang kabuhi, kag ang tao siling niya nangin buhi nga kanan. Buot silingon sa pagtuga kay Adan dito sa creation, statwa pa si Adan. Paguyop ni Jesus Christ ang hangin sa iya ilong, nagbangon si Adan. Pagbangon ni Adan, gindeklarar sa Genesis chapter 2 verse 7, nga gintawag si Adan nga buhi nga kalag. Buot silingon, ako buhi nga kalag. Ang tao nga buhi, gintawag nga buhi nga kalag. At hagna, sa Job chapter 14 verse 10, siling niya, pero kung ang tao nga mapatay, madula na ang itanan niya nga kusog. Pagkabugto sang iya ginhawa, amo na ang iya katapusan. Buot silingon, kung mapatay ng tao, wala na sa sang madumduman, kay patay na. Why na? Hindi na siya makabatsyag nag-imon. Hindi na siya kabatsyag sang iyang obligasyon, kay patay na. Amo ning buot silingon. Ang next bagay, Manugwali, chapter 12, verse 7, siling niya, magabalik ka sa duta, buot silingon kung napatay ka, ang imo ni nga lawas, mabalik ni sa duta, kay ginlubong ka ba sa duta? So, ginhambal sa Manugwali 12 verse 7, mabalik ka sa duta, nga amo ang ginhalinan, ang imo espiritu, iya mabalik sa Dios. Nga amo ang nagatag sa Dios. Buot silingon, kung mapatay ang tao, wala anay inferno, wala anay purgatory, wala anay langit, kundi, ang iya lang anay espiritu, ang ginpahulam sa Ginoo dito sa creation, mabalik lang niya sa Dios. Ang imo lawas siling niya ining gintugaya, mabalik sa duta. Sa gitun-an ta kagabi, atong mga patay sa patyo, pagbalik sa second coming, banahon sang Dios. Okay? Magwa pa gini yapon karon. Pamangkot. May nahibaluan pa pala ang mga patay. Ang sabat Manugwali 9 verse 6, siling niya, ang ila gugma kaugot kag kaimon nadula na. Waay na. Wala na sila sang labot hasta sa noo. Sila niya, sa tanan nga nagakalatabo diri sa kalibutan, buot silingon, ginkabig nga patay, tulog sa tubangan sang Dios. Why na sila pakialam? Bisan anong linog dito sa ligad sa Thailand, Myanmar, why sila kabatsyag nga may linog? Okay? Ang next bagay. Naunang Korinto chapter 5 verse 10, are mga utod nga siling niya, kay kita tanan kinahanglan gid nga hukman ni Kristo. Sa ulihi nga mga adlaw, agod nga hukman niya, ang tagsa-tagsa sa aton magabaton sang balos suno sa hinimuan. Maayo o kon malain, may sa kabuhi pakita diri sa kalibutan. Buot silingon sini, sa tapos nga mapatay ang tao, automatic hukman sang Ginoo, kon pag-abot sang Ginoo second coming, kun diin iya destination. May gin-mention ang Biblia nga sila niya after nga hukman siya ang tao nga patay, may deklarar ang prophecy sa Great Codices 483 paragraph 1, sila niya every name is mentioned, every case must be investigated. Sila niya name are accepted. Sila niya sa tapos nga ginukman ang tao nga napatay dito sa langit, ginadeklarar nga inangangalan sila niya name accepted. Buot silingon, inangangalan mapalangit. Ang next dayon sang kaba, sa tapos kung ikaw malaot, ang mention niya name rejected. May ngalan man siling niya nga hindi pagbatunon. Reject. Daniel chapter 12 verse 2, niya kag madamo ang nagakatulog sa yabuok sa duta, sila niya nagabata ang iban sa kabuhi. Buot silingon sini, pagbalik ni Jesus Christ, banahon sang Dios ang mga maayo nga mga tao nga nagkalapatay, mabanhaw sang iuna. Ang mga malaot hindi mabanhaw kundi hukman sang Ginoo after 1,000 years vacation sa langit, nga sila pabugtahon na sang Dios kay sulugon sa inferno.
Amo ning buot sila nga text. Kag ang next pagit manubali 9 verse 5 sila niya baluan nila nga mapatay sila. Buot silingon sa ato ni nga mensahe. Kita nga nagapungko subong. Nakaibalo nga mapatay kita. Ano? Kita nga mga buhi subong nagambal ang manubali 9 verse 5. Nakaibalo kita nga mapatay kita. Sila niya, pero ang mga patay wala na sing minabaluan kag wala na sila sing balos pa nga mabaton kag dalimtan na sila. Anong mensahe? Ang mensahe sini mga utod kag mga abyan, dapat may preparasyon kita. Kaya naghambal ang Biblia, mapatay kita. Kung mapatay man kita, dapat nami atong binuwatan. Nga ikaw makadeklara, nga kung mapatay kita, hukuman tas ang Diyos, mga isa ka nga i-mention sa Biblia, nga your name is accepted. Oh, nami, no? Pero kung ang imo ngalan, ang balon nga, your name is rejected. Wow, masakit-sakit sa inferno. Ining istorya ni Marta kag ni Marta kag sino ganini? Ayan, very good. Si Lazaro. Sino to na nagambal nga Lazaro? Ini si Lazaro, ang istorya siya amo ni si Marta. Si Lazaro nagamasakit. Nakabalukit sila ini nga pamilya nga si Lazaro kag si Jesus Christ amiguhay gid kaayo. Karon si Lazaro nagmasakit. Nagsiling siya, nya nagsiling si Jesus sa iya. Nga mabanaw imutod kay ini si Marta nagkadto kay Jesus Christ siling Ginoo. Tani kun didto ka lang bala ang akon utod nga si Lazaro nga imo amigo. Siling tani wala na patay. Di ka pa angga gid siya kag naga-comfort siya dito ka pa comfort siya kay Jesus Christ. Kag ang malipot siya nga istorya sa John chapter 11 verse 25. Ari siling niya, nagsiling si Jesus sa iya, ako ang pagabanhaw sa mga patay, kag ako man ang magahatag sa kabuhi. Siling niya, ang magatuo sa akon. Siling niya, bisan mapatay pa siya, mabuhi siya liwat. Anong mensahe? Buot silingon, kung mapatay man kita, kag nagatuo kita kay Jesus Christ, ginhambal niya, mabuhi siya liwat. Sa time ni Lazaro, nagkadto na sila dito. Pag abot dito mga utod, kay kadtuan ni Jesus Christ, siling ni Marta, siling niya, Ginoo, nalubong na namon si Lazaro. Pila na kadlaw siya ka nalubong? Ang abot ni Jesus Christ? 4 yung 3. Ha? 4? May 3, may 4 Ano tama ka sagot? Pila na kaadlaw ang pagkalubong kay Lazaro pag abot ni Jesus Christ? 4? May 3 na rin. 4? Okay, nakita ninyo, no? Okay, sila niya, 4 na kadlaw. Kag silang ni Jesus Christ, buot silingon, nag-gatanda, kumagali, no? Okay. Tandaan nyo, magwag ini si question kay kita kung manog nagasulat. Pag abot dito, nagsiling si Jesus. Pwede nagabal si Marta, Ginoo, 4 na nakadlaw, paho na. Karon, siling ni Jesus Christ. Siling niya, nagsiling si Jesus. Kuhaan ninyo ang bato. Ining bato, amuning nagtabon kay Lazaro diri sa buho. Niya kuhaan yung bato. Nagsiling si Marta. Nga utod, sang napatay, nga si Lazaro. Niya Ginoo, baho na siya. Siyempre, sa una, wala yung imbalsamar. Oo, baho na. Kads, sila niya, 4 na kadlaw nga siya, ginlubog. Pero mga utod, amuning natabo. Sila isang Ginoo, sige lang, kuhaan nyo lang ang bato. Ang padayunan nila ng istorya, pagbasa sa Biblia, nagambal si Jesus Christ. Sila niya, Lazaro! 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 Buot sila niya, katatlo niya gin-mention ang ngalan nga Lazaro. Ang pamangkot, Brad, nga ang katatlo. Kay silang ni St. Agustin. Kung gindiritso ni Jesus Christ hambal, Lazaro! Buat na sa nalugdan! Silang ni St. Agustin, sila niya, ang mga patay man nga wala gin-mention dito sa nalugdan, magpalangon man! Makon yung power!
Amo to nga katatlo nga i-mention buot siningon para lang ginaangay kay Lazaro. Ang pagkabanhaw, amo to nga katatlo nga mention, Lazaro, Lazaro, Lazaro. Magwa ka dira. Nagbuklat ang mata ni Lazaro, nagbangon, pagwa niya sa buhok. Naputos pa siya sa naglakat si Lazaro. Paglakat ni Lazaro, nagtingala gina mga utod nga si Lazaro na banhaw kag nabuhi. Kanami pa nga istorya, kaso may time kita, basin matakpan na kamo. Okay, mga utod. Buot silingon sini nga gabi, nga ang mga patay, ang magtuo kay Jesus Christ, sila niya ako ang pagkabanhaw sa mga patay, kag ako man ang maghatag sa kabuhi. Niya ang magtuo sa akon, bisan mapatay pa siya, mabuhi siya liwat. Isa ka example si Lazaro. May pamangkot na Brad, kaya ginbanhaw sang Diyos si Lazaro. Si Lazaro subong diin. Are, may premyo ko 100. Sino makasabat sa dira? Okay, are. Si Lazaro subong din. Ha? Langit. Langit? Imo? Kauban ni God? Hindi mo. Sino to? Nakurol. Dali din. Dali din. Ayaw ya. Din si Lazaro? Ha? Sa duta. Din nga duta. Okay, sige. Sa duta. Buot silingon, example to si Lazaro, giban daw sang Diyos, pero ang record sa Biblia, si Lazaro, nag-abot man yapon nga napatay, pero subject siya nga banawon sang Diyos pag-abot niya si coming. Si Lazaro subong patay, nga nalubong sa duta. Pero ka-experience siya sa ginbanhaw ni Jesus Christ. Okay. Mga utod, natapos ng atong pagtuon sila nga gabi. Kabay nga, subaybayan ninyo ang aton channel SDA Resilient Ministry. Nga ang atong pagtuon, ining aton nga pagtuon, i-upload ko naman na buwas. Sa aton nga pagtuon, buot silingon, nahantupan ikaw kag ako. Nalipay, sinong nalipay nga natunan nato ang patay, pati pag sa pagkaon. Wow. Ang wala nalipay, awa tanan nalipay gid. Mga utod kag mga abyan, may ara lang ako buot sincero nga pamangkot sa inyo subong gabi. Natun-an naton ang signs of the time. Natun-an naton ang second coming. Natun-an ta subong ang pagkahulog sa sala sa pagkaon kag sa mga patay. Karon mga utod, kung may ara ini sincero pamangkot ha, kung may ara ka subong balatyagon, nga nalipay ikaw, nga nabatyagan mo nga may comfort ka sa langit, nga naka-experiensya ka nga amo ini ang comfort sa balaan nga espiritu, mga utod, gusto sang Ginoo ng taon nga ikaw pwede magtindog. Thank you sa Ginoo. Amo ini buot silingon na hangpan naton ang pulong sang Ginoo. Sa aton nga pag-end, patinan sang Dios nga hindi na kita pagpabayaan sugod subong. Buligan ikaw sang balaan nga espiritu.